Salamat po, Pastor Bong. And thank you so much po for this privilege once again to stand in this pulpit. I think 2 years ago na ako po ay hindi po nakapag-pwesto dito at nakatayo dito. Anyway, nakatayo na po ako. Ano yun, nakaupupat. Salamat sa Diyos dahil sa kabila po ng lahat po ay nagtataasan ng po. Nagtaas ng das natin dahil po sa epekto na po ng sumira. Ay yan po domino effect sa pinapastor po kanina sa Facebook. Domino effect na yun. Kaya nagtaasan po lahat po ng gasolina, pati diesel ng paan, lahat pati mga pinili ng paan. Ako na lang yata hindi tumataas. So lahat ng taasan, ako na lang hindi tumataas. But anyway, I'm so glad dahil I'm part of this family. Ang aming pong ang gawain po ng Panginoon po doon sa POA ay parte po ng Panginoon nito dahil ang aming pong authority ay galing po dito. This is our mother church. Ang gawain po ng Panginoon ay we'll be celebrating our first year's anniversary is coming April 23. So those who would like to come, depende na po sa ngayon pastor kung sino gusto niya isama para masakyan niyo po yung gawain po ng Panginoon doon. We are now in our church building project. Dahil po hindi po nagkasya yung aming budget dahil hindi budget. Kaya I decided to raise some funds sa aking po mga kaibigan pastor. Isa na po ito. Kami pong next na project po ngayon dahil in-expand na po namin yung kami pong bahay sa pahan doon. Dahil hindi na tayo nakasya pag nag-invite pa ako ng mga churches. Hindi na po tayo nakasya doon sa aming dating place. Kaya in-expand na po namin yung kami pong worship place. At this time, kami po ay nasa ceiling project. Okay? Gusto namin malapit po ng ceiling dahil summer time na, sobrang init po. Kung mainit po dito sa inyo, mas mainit po sa amin. Mas, doble ang init sa amin dahil dito po sa amin ay karamihan lahat. Mahigit kami doon lahat dahil sa pinatubo, nung nag-draft ng tubo, malapit po kami sa pinatubo. Affected po yung aming base. Kaya yun po, yan po yung aming pong ginagawa sa ngayon. Salamat sa Diyos dahil nang medyo naiwanan ko na ginagawa ang church doon, yung aking panganay ay medyo nagagamit-gamit na rin ng Panginoon. Nakapagtayo na rin ang pulpito at nakapag-quiz na rin. Sabi ko, it's about time na pwede na siguro kung lumabas-labas. At nakapag-quiz na rin siya. Doon ang salita ko ng Panginoon. Kaya siya po naiiwanan ko doon. Okay, so anyway, nice po na maging blessing po sa salita ko ng Panginoon. I don't know what to preach. At bahala po ang Panginoon kung ano nice na nag-party ko sa akin na yung bata ko. Okay? So hindi po ako nagtatanong kay Pastor Bong ano ba yung lead ng church, ano ba yung spiritual lead ng bawat isa. Dahil gusto po natin yung laya ng Banal na Espiritu na siya po mangusap po sa ating kalakitan. Okay, sabi all stand please. Tayo na po tumayo. And let us open our Bibles in the book of Revelation. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, basahin po natin responsibly beginning from verse 1 up to verse 6. Revelation, Pakayat Kapitulo 3. Ito po ay umiikli mag-praise kapag may narinig po kung nag-i-amen. Pero pagka wala akong amen, medyo napapahaba po ko eh. Pero pag madalas na narinig ko, nag-i-amen po yung membro. Sabihin niya, Pastor, tumigil ka na. Ay, itigil ko ako dito. Pagka madalas na yung amen ng Buddha.
Okay? But anyway, pag tapos na po ako magsalita, tapos na po tayo. Okay, Revelation chapter 3, verse 1 to 6. We'll be reading these verses responsively, beginning from verse 1. Okay, verse 1, sabi po ng talata, "And unto the angel of the church in Sardis, write these things, saith he that hath 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Verse 3, remembering therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels." Altogether it is. He that hath ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Shall we bow our heads, please? Tayo po ibukot panalangin. O Diyos naming banal na pagpala mo sa lahat. Once again, Lord, we come to the throne of thy grace this morning, and we ask for your presence to be upon us, to be in our midst today, and may we ask your Holy Spirit to speak to us. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, and don't allow Satan to hinder the preaching of your word today. Dalangin namin po, talian niyo siya at tanikalaan upang huwag makagawa sa aming kalagitnaan. Hinihiling ko po, dakilang Diyos, feed us with the right words, na uuwi kami na mayroon pong bit-bit na pagpapalang spiritual. Tugunan nyo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Challenge us with your word at dalangin namin na magsilbing kalaguan spiritual ang mga salita mo na ayun pong maririnig ngayong umaga na ito. All these things we ask, in Christ's name we pray. Amen. Tayo mga kaupo. Shall we all be seated? Dagan po natin ang pamagat, ang atin pong mensahe. At dito natin kukunin ang ating pong pamagat ng mensahe ngayong umaga in verse 1, sabi ng talata, sabi ng verse 1, "And unto the angel of the church in Sardis, write these things, saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead." That thou hast a name, that thou art livest, sabi dito but thou art dead. Okay, I want to deal with you this topic this morning. Don't let the church die. Don't let the church die. Huwag nating hayaan ang church ay mamatay. Okay, huwag natin pong hayaan ang church ay kailangang mamatay. Sabi ng talata dito, itong church na ito ng Sardis, sila ay buhay, humihinga sila. Mga buhay sila at humihinga, pero parang sila ay naghihingalo. Sila ay parang patay. Okay, sabi ng talata dyan, parang sila'y nanghihingalo, parang sila'y patay. Huwag nating iaalaw, mga kapatid, mga minamahal, ang church ng Panginoon ay kailangang maghingalo o mamatay. Okay? At mga minamahal, pag sinabi natin we speak about church, when we speak about church, ito ho'y tumutukoy not to this building. Hindi po yung building tinutukoy dyan But church, ang tinutukoy po na church dito ng Biblia ay yung pong mga tao, a group of people who are called from darkness into light. Yan po yung church na tinawag ng Panginoon, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At yan po yung mga tao, tayo ho yan mga tao ng Diyos. Yan po yung church na tinutukoy po ng Biblia, the church came from the Greek word ecclesia. Okay, ecclesia. Ibig sabihin ito yung mga tao ng Diyos na tinubos ng kanyang dugo, nanampalataya sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, at scripturally baptized members. Ikaw po ay miyembro ng isang local church. Okay? Kung ikaw po ay miyembro ng church na ito, ikaw po ay miyembro ng isang local church sa lugar po na ito. Okay, so this church in Sardis, the 5th church
among 7 churches na minention po ni in the book of Revelation ni John, no ho, divine, na binanggit po rito no ho sa chapter 3 is itong church ng Sardis. So this church is a dying church. This church is a dying church. Buhay pero naghihingalo. Look at verse 2, sabi ng talata dyan. Sabi ng talata sa verse 2, be watchful, magbantay kayo, magmanman kayo, and strengthen the things which remain that are ready to die. Malapit na ring mamatay. Sabi ng talata dyan, ano ho, which are ready to die. Sapagkat, sabi ng talata, sapagkat nasumpungan ko ang iyong mga gawa ay hindi na dalisay o hindi na ganap na mahusay. Hindi ka na ganong kaseryoso. Before na bata ka pa sa pananampalataya, very strong ka sa faith mo, ikaw ay nandyan sa church, buhay na buhay ka, energetic ka, masigla ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, buhay na buhay ka sa spiritual na buhay. Pero nung kalaunan, para ka naghihingalo na. Ano ho? Naghihingalo ka na sa Panginoon. Okay? Hindi ka na parang ganong kaseryoso, parang paimbabaw na lang yung ginagawa mo. Yes, still you are going, you are still attending the church, you are doing also those activity of the Christians, pero it's sad to say, sabi ng talata, no ho, buhay ka, pero para kang naghihingalo, para kang patay. Ano ho, you are killing the church. You are killing the church. Pinapatay natin ang church. Hey, listen, brothers and sisters in the Lord. The Lord is expecting the church to become living church. Buhay na church. Sapagkat may buhay tayong Diyos. Ano, buhay ang ating Panginoon, kaya in-expect tayo ng Diyos na tayo dapat lagi tayong buhay. Buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? The church should be energetic, enthusiastic, alive, ano ho, and awake. Diba may kanta tayo yung ganyan? Awake, alive, alert, awake, enthusiastic. Ganyan po tayo dapat bilang isang church. Hindi po tayo para bagang tayo ho ay naghihingalo. Amen? Okay? Dapat buhay tayo. Okay? Nakakalungkot na sa una ka lang ganyan. Sa una ka lang masigla. Okay, pero sa kalaunan, marami sa atin, nawawalan tayo ng kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, namamatay na tayo, malapit na tayong mamatay. Naghihingalo ka na. So don't let the church die, mga kapatid. Huwag nating hayaan ang church ay mamatay. Amen? Satan uses this pandemic para ang church ay panghinaan at patayin ang church. Okay? Ginagamit itong mga taong ito. Ano ho? Para yung church ay talagang gusto nila patayin eh. At yan din yung tactics ng diablo eh. Di po ba? Ano ho? Ginagamit niya pati yung gobyerno sometimes, di ba? Pinipigilan ng mga churches na magkaroon ng service. Ano ho? Pero yung yung mall bukas, maraming attendance yung mall. Lahat ng mga nasa gawain sa labas, maraming attendance, pero yung church nililimitahan. Di po ba nung nagkaroon ng lockdown? Inalaw lang yung church, 10%. Tapos pumasok yung 50%. Ano, nakakalungkot ngayon, 100% na inaalaw na, maraming Kristiyano, patay pa rin. Nasanay na doon sa panonood. Ano, are you listening? Okay? Kayo yung nanonood. Huwag kayo makontento, nanonood lang po kayo. Ano ho? Kailangan nasa church po tayo. Okay? Face to face na tayo eh. Ano ho? Huwag mo sabihin, umatin ka ng church, nanonood ka naman. Sabi ng Biblia na dapat tayo yung nagkakatipon eh. Hindi ka nagkakatipon doon sa loob ng bahay nyo. Kaya dapat tayo yung nasa loob ng church sapagkat doon tayo nagtitipon-tipon. Ano ho? Don't allow this pandemic na tayo ang church patayin. Sapagkat yan ang plano ng diablo. Okay? Yan ang plano ho ng kaaway. Ano ho? Na ang sabi ng John chapter 10 verse 10, di ba? Ang diablo pumarito para magnakaw at pumatay. Ano ho? Gusto niyang patayin ang gawain ng Diyos. Kaya huwag nating i-allow bilang mga mananampalataya, don't allow or don't let the church die. There are things na gusto kong i-discuss po sa inyo ngayon, things that will cause you to kill the church. There are things that will cause you to kill the church. Number 1, una, ano ho, para tayo ho ay, para bagang inaalaw natin na ang church ay patayin po natin.
Sa pamagitan ng mga bagay-bagay na ito. Number one, ano ho? Because of lack of interest. Lack of interest. Wala ka ng interest. Ano ho? Pag wala ka ng interest, you are allowing, the church to die. You are killing the church pag wala ka ng interest. Wala ka ng interest. You let the church die or you kill the church by lacking of interest, mga kapatid. Lacking of interest, letter A. Lacking of interest to the Word of God. Wala ka ng interest sa Word of God. Wala ka ng interest sa salita ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 8, verse 47, siya daw na hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Sa Diyos ka ba? Kung ikay hindi na nakikinig, wala ka ng interest sa Word of God, ay questionable ang buhay mo. Sa Diyos ka ba talaga? Sapagkat ang totoong sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ng salita ng Diyos. Pag wala ka ng interest dyan, you're allowing, the church, you are killing the church. Pag wala ka ng interest sa salita po ng Panginoon. Okay? Letter B. Lacking of interest to worship God. Sa pag-worship sa Panginoon, wala ka ng interest sa pag-worship mo sa Panginoon. Kaya nga sasabi ko po sa inyo kanina, maraming Kristiyano, apektado ng pandemic, kontento na lang silang manood, hindi na po sila nag-worship sa Panginoon sa loob ng church, sapagkat they consider themselves na sila ho'y nag-worship naman sa Panginoon, sapagkat kahit sa bahay ka naman, nanonood ka, nakapag-worship ka. Do you think nakapag-worship ka sa Panginoon? Nasa bahay ka lang? Sapagkat wala ka ng interest. Kinuman tayo ng Panginoon, mga kapatid, minamahal. Hebrews chapter 10, verse 25. At sabi ng Biblia, ng Hebrews chapter 10, verse 25, kabisado po natin yan, pero hindi naman natin na-exercise ng maraming Kristiyano. Di po ba? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Yan po ay command ng Panginoon sa atin. But it's so sad to say na maraming Kristiyano kontento na. Na sila ay nasa loob na ng bahay. Hey, you're killing the church. Pag wala ka ng interest doon sa loob ng bahay, sambahan ng Panginoon. Sapagkat command ng Panginoon sa atin yan, unti-unti kang manghihina pag nandun ka lang sa bahay nyo. Makisama ka doon sa karamihan ng mga mananampalataya. Okay? Kahit gaano ka katatag na mananampalataya, kahit gaano ka kainit sa iyong pananampalataya, pag nandun ka lang mag-isa sa bahay nyo, hindi ka iinit. Unti-unti kang manlalamig. Kaya dapat, mga kapatid, kung nanlalamig ka na dyan, punta ka doon sa mga maiinit. Makisama ka doon. Di po ba pag kayo po ay nagluto sa kahoy? Kahit gaano ka ningas yung isang pirasong kahoy na yan, pag inihiwalay mo sa karamihan, unti-unti, mawawala yung apoy niyan. Okay? Kaya ang gagawin mo dyan, kukunin mo uli siya, ilalagay mo doon sa mga umaapoy. Para mag-apoy ulit siya. Hey, listen, aminin mo sa hindi, pag nandun ka lang mag-isa sa bahay nyo, hindi ka aapoy dyan. Hindi ka titibay dyan. Hindi ka niningas dyan. Unti-unti kang mawawala sa pananampalataya mo sa Panginoon. Di po ba? Amen? Kaya yung pananampalataya mo, mawawala na dyan yung pananam. Yung pananampalataya mo, mawawala na yung pananam sa iyo. Okay? Ano pa yung pananam? Tanggalan niyo yung pananam sa pananampalataya. Anong matitira? Ha? Palataya. Yun. Pag wala na yung pananam sa pananampalataya mo, matitira dyan, palataya. Okay? Kaya palataya ka na. Palataya ka na sa loto. Palataya ka na sa wedding. Palataya ka na sa sabong. Sabihin mo, malakas pa naman ako nakaka-attend pa ako ng Diyos, nakakapag-service pa naman ako. Nanonood naman ako Iba yung nanonood sa nag-worship. Sapagkat unti-unti mong pinapatay ang church.
If you don't have an interest doon po sa pananambahan mo sa Panginoon, ano ho, pag unti-unti ka na niyan, hey listen, unti-unti lang naman yung ano eh, unti-unti kang pinapatay niyan eh. Okay? Pag wala ka ng interest sa pananambahan mo, unti-unti na rin yan, kahit sa bahay ka lang, hindi ka na rin magbabasa ng Bible mo. Okay? Hindi ka na nananalangin. Ano ho? Eh dito ka lang nakakarinig ng mensahe ng Panginoon eh. Okay? Kaya dapat mag-isama ka doon sa karamihan. Amen? Okay? Kapag wala ka ng interest dyan sa mga bagay na yan, ano ho? Manghihina ka na. Okay? Letter C. Pag wala ka ng interest, una sa Word of God, pangalawa sa worship mo sa Panginoon, pangatlo, sa work ng Panginoon, sa gawain. To the work of God, sa gawain ng Diyos. Pag wala ka ng interest dyan, unti-unti mong pinapatay ang church. Wala ka ng interest sa gawain ng Panginoon. In which sabi ng Panginoon sa kanyang salita, "And therefore, my beloved brethren, be ye steadfast." Sabi na Apostol Pablo, "unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Pag wala ka ng interest sa gawain ng Diyos, unti-unti mo pinapatay gawain ng Panginoon. Ano? Sapagkat iba na interest mo Diba? Iba na yung interest mo, hindi na gawain ng Diyos. Gawain pang mundo na yung interest mo. Okay? Unti-unti mo pinapatay ang church. Iba na yung interest mo. Diba? Masaya ka na doon sa gawain pang mundo. Pero hindi na sa gawain ng Panginoon ang interest mo. Sabi ng Bible, nakita ko yung gawa nyo, sabi ng Panginoon sa Revelation na hindi na perfect before God. Bakit? Hindi na kasi yun ang primary concern ng church. Ang dapat primary concern po natin, gawain. Ito yung business ng Panginoon na iniwanan sa atin Amen? Gawain ng Diyos. Pag wala ka ng interest dyan, pinapatay mo. By lacking of interest sa gawain ng Panginoon, you are killing the church. Doon ka na, interest mo na, puro social media ka na. Nakafocus ka na social media. Diba? Mga kabataan ngayon, puro ang focus na ngayon, social media. Di po ba? Parang yun na yung kanilang routine ng buhay nila. Mula umaga hanggang hating gabi, hanggang madaling araw, walang katigil-tigil yan. Puro social media. Sa halip na Bible, ang unang kunin, charger ang unang hinuhugot. Di ba? Paggising ng umaga, sa halip na Bible ang unang dukutin. Ang unang dinudukot, charger. Bakit? Bubuksan na uli yung niya. Simula na uli siya. Di ba? Sa ginagawa niya. Busy maraming kabataan dyan. Pero sa gawain ng Diyos, hindi busy. Okay? In fact, kahit mga worker ng Panginoon, diba? Iba na yung primary concern, hindi na yung work ng Panginoon Diba? Para sinabi kang worker? Church worker. Ibang klaseng worker yan pag walang work. Diba? Pag sinabing worker, may work yan. Dapat may trabaho ka. Pero kung wala ka ng trabaho, listen, you're killing the church. Sapagkat iba na yung primary concern mo. Hindi na, wala ka ng interest doon sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord, sapagkat kahit nag-pandemic, tuloy-tuloy gawain. Okay? Kahit pasabihin nila, hindi kayo po pwede na magturo ng mga bata. Tuturo pa rin kami. In fact, kung kailan nag-pandemic, saka kami nag-start ng maraming outreaches. Turo ng mga bata. Nagbukas kami ng mga feeding programs. Okay? Sa mga lugar namin, pati doon, extend namin sa mga kulot. Di ba? Doon sa yung paborito nilang memory verse ay Romans 3:10. Di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Yun ang favorite verse nila ng mga Aita. Kasi yung book nila, walang matuwid dyan kahit isa. wala kahit isa. Tuloy lang mga kapatid. Kapag wala ka ng interest dyan, you are killing the church. You are killing the church.
sabi ng talata na ho, pag-igihin nyo yung mga natitira pa, na malapit na ring mamatay. Okay? Huwag nating i-allow na mamatay yung mga bagay-bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Okay? Because of lacking of interest. Number 2, lack of involvement. Lack of involvement. Pag wala ng involvement dyan, mga kapatid, ng bawat isa, you are killing the church. You let the church die. It kills the church. Kaya dapat, mga kapatid, sabihin niyo po sa katabi niyo, makisama ka. Makisama ka naman. Okay? Sa Kapampangan, makiyabita mo. Makiyabita mo. Yan lang nalaman ko Kapampangan. Buhay ang church kapag marami hong gumagawa dyan. Kung lahat ay involved, mga kapatid, buhay na buhay ang church. Pero kapag walang involvement ang bawat isa po sa atin, unti-unti mong pinapatay ang church. Pag walang involvement ang bawat isa po sa atin, involve yourselves. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo po, ang church, tinawag tayong body. Body of Christ. Kaya po yung body, nagkakaisa yan. Involve ang bawat parts ng body po. Okay? Involve yan lahat. Pagka mayroon pong command ang isip, gagawin ng lahat ng parte ng katawan yan. Diba? Mayroong parts ang lahat. Para ma-accomplish yung isang bagay, kailangan ng involvement ng bawat parts ng ating katawan. Amen po ba? Ganon tayo bilang church, mga kapatid. Pag wala na tayong involvement, mga kapatid, unti-unti nating pinapatay ang church. Okay? Be involved. Letter A, be involved in going. Be involved in going. Tayo dapat involved po tayo sa paghayo. Amen po ba? Kailangan lahat po tayo involved po dyan sa paghayo. Ano po yung paghayo? Mga kapatid, ito ho'y inuutos sa atin ng Panginoon Hindi lang po yan inuutos ng Panginoon sa mga Chinese. Okay? Ang Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi ng talata, go ye. Mga Chinese yan Tapos mayroon pa doon sa 20, and lo. Si lo. Nandun din, Chinese din yan, si lo. Okay? Sabi natin, sa mga Chinese lang to binigay. Ng Panginoon. Ang paghayo ay sa mga Chinese lang. Hindi lang sa mga Chinese yan. Sa bawat isang mananampalataya, iniutos sa atin ng Panginoon na tayo po ay dapat involved ka once na naging anak ka ng Diyos. Tayo ay dapat humayo at mag-akay ng kaluluwa. Okay? Tayo ay dapat na humayo. Be involved in going. Paghayo. This is our ministry. And the Lord's ministry. Sabi ng talata, go ye therefore and teach all nations. Dapat ginagawa po natin yan. Be involved in going. Ibig sabihin ng paghayo, hindi yung nanatili ka lang. Attender ka lang ng church. Iba kasi yung attender lang. Ibig sabihin ng attender na miyembro, every Sunday ka lang nandyan, attender ka lang. Pero wala kang ministry, wala kang ginagampanan, hindi ka nga humahayo. Okay? Tayo ho ay dapat, mga kapatid, involve yourselves. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, dapat gamitin ka ng Panginoon dyan. Tayo ho ay dapat na gamitin ng Diyos kung saan kayo nilagay ng Panginoon. Be involved in going. Reach out the lost souls. Let us reach out those unheard people of the gospel of Christ. Dapat po nating i-reach out po ng mga yan. Kailangan tayong involved po tayo sa paghayo sa gawain po ng Panginoon. Hindi ka man involved, mga kapatid, sa paghayo, involved mo ang pera mo sa paghayo. Di ba? Yung mga nag-visitation, nagsusulwining, pagbigyan mo ng pangkrudo yan, bigyan mo ng pangkain yan, bigyan mo ng pamasahe yan. Kung hindi ka makapagsulwining, involved mo pera mo. Okay? Kailangan po tayo, magkaisa po tayo para sa kaluluwa ng tao. Yung hindi natin kayang ma-reach out, dahil malayo tayo, may mga pumupunta dyan, kailangan involved po tayo. Kailangan tayong sumuporta sa mga missionary. Di po ba? Amen? Be involved in going.
Ano ho? And letter B, be involved in giving. Be involved in giving. Pag wala na po tayo niyan, ano, lack of involvement sa giving. Hey, listen, you're trying to kill the church. You are trying to kill the church pag wala na ho tayong involvement sa giving. Money ay kailangan po sa ministry. Ano ho? Kaya ang ministry po, kasunod po niyan, ministry. Diba? Magkakambal yung dalawang yan eh. Pag may ministry ka, kailangan may ministry din yan. Ano ho? Lahat ng bagay ngayon. Diba? Bawat kibot mo ngayon, kasama dyan pera. Amen po ba? Ano? Kaya sa ministry, kailangan po ng pera. Bagamat hindi mo kang pera ang pastor, pero kailangan ng pastor ng pera. Diba? Kailangan po sa gawain ng pera. So be involved in giving. Be involved in giving. Give your mission. Ano ho? To the missionaries. Mission support. Sa mga missionaries. Okay? Yung aming church ay medyo magwa 1 year pa lang kami sa church, ano, pero I always challenge my members, ano, kailangan tayo magsuporta sa misyon. Walang gawaing natatag dito kung walang sumuporta sa gawaing pang-misyon. Ang sabi ko sa kanila. So this year, we are planning to support also not just local missionaries but foreign missionaries. Okay? Kailangan tayong magsimula din sumuporta sa mga foreign missionaries. Sabi ko sa kanila, ano ho. So this year, plano ho namin mag-start na mag-support sa 5 foreign missionaries at 5 din na local missionaries. Ano ho? Kaya ayan ang prayer po namin, ano ho, na masuportahan po sila. Itong taon na ito, at least 10 missionary. Local and foreign missionaries. Sapagkat kailangan involved tayo lahat dyan eh. Ano ho? Amen? Sakripisyo lang. Pero kang pang milk tea. Wala kang pang suporta sa ano. Wala kang binibigay. O sa giving mo sa mission. Diba? Magkano yung milk tea? Diba? Sa amin doon, meron doon, usong-uso kasi mga milk tea ngayon eh. Sa amin naman, tatawag nila doon, bonti. Sabi ko sa kanila, meron kayong pang bonti, wala kayong pang 20. Meron kayong pang bonti, wala kayong 20. Uy, sacrifice mo yung pang bonti nyo, bigyan nyo yung 20 nyo para sa misyon. Ano, sapagkat tayo ho ay kinakailangan, magkaisa po tayo, we need to be involved, especially in giving. At sa gawain ng Panginoon ay dapat lahat po tayo ay nagkakaisa po dyan. Amen? Amen. When we speak about souls, dapat yan ang pinagkakaisahan po natin. No, ang kaluluwa ng tao sapagkat yan ang pinakang precious sa harapan ng Panginoon itong mga kaluluwa. Kaya dapat involved po tayo lahat dyan. Amen? Kapag hindi ka involved sa giving, hindi ka na masaya. Diba? Sabi ng Panginoon, iniibig ng Diyos ang nabibigay ng masaya. Okay? So, dapat involved po tayo sa giving. Huwag nating hayaang ang church ay mamatay because by lacking of interest, by lacking of involvement, and then thirdly, by lacking of investment. Lacking of investment. Lack of investment, it kills the church. It kills the church. Okay? By the way, yung giving natin, it's not actually giving. Ito ay investment yan eh. Investment po yan. Ano ho, yung pong ating pagbibigay. Lack of investment, it kills the church. Continue to invest, mga kapatid. Let us continue to invest. Invest your time. Amen? Amen. Invest your time. Kailangan po tayo mag-invest ng ating oras. We are not wasting our time here. Anumang oras, anumang bagay na kinonsume mo, ang oras na binigay mo sa Panginoon, hindi tayo nagsasayang po ng oras po dyan. Okay? Investment po yan eh. May pakinabang at tubo ang oras na ini-invest mo sa Panginoon. Ang oras na ini-invest mo sa Diyos. May pakinabang tayo dyan. Amen po ba? Amen. Ano ho? Sabi ko sa amin, ano, we are investing our time sa mga kabataan. No, ini-invest namin ng oras dyan. Okay? Amen. Hindi tayo nasasayang ng oras dyan sa mga yan eh. Ano ho? Tawag natin dyan investment. Ang tanong, saan mo ini-invest ang oras mo? Saan mo ginugugol ang oras mo at ini-spend? At ini-invest ang marami mong oras?
Saan? The best investment ng oras natin ay sa Panginoon dapat. Yan ang pinaka-best na investment po natin. Mag-invest tayo ng oras natin sa Panginoon. Okay? Katulad niyan, di ba? Yung marami tayong ini-invest na oras doon sa mga walang kwentang bagay. Di ba? Maraming mga kababaihan na mga kasama ni Marites. Di ba? Nagko-consume ng maraming oras diyan. Ini-spend nila yung maraming oras diyan. Kung mayroong dapat na pag-usapan at dapat na pangalandakan diyan sa labas, yung gawain ng Panginoon. Hindi yung chichismis mo diyan, yung mga pangit na bagay. Di ba? Alam mo ba si ganito, si ganyan? Buntis na. Alam mo ba yung masaklap? Walang asawa. Yung pa i-chismis natin. Diba? Ay masaklap ngayon, diba? Kung ano yung mga pangit, at mga hindi maganda na narinig sa church, yun ang ipangangalandakan dyan. Okay? Sa alip na yan ay ipangalandakan natin, i-chismis mo Panginoon. Yan ang dapat hindi mo ikahiya, sapagkat yan ang hindi kinahiya na Apostol Pablo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Yan ang hindi natin dapat ikahiya. Pag wala ka ng investment, sa oras mo, ginugugol mo na sa mga bagay na walang kwenta. Sa alip na sa Diyos, i-google natin yung maraming oras natin. Diba? Amen po ba? Amen. Unti-unti natin pinapatay ang church. When we are lacking of investment sa oras natin. Pangalawa, sa ating talento. In our talents, where did you spend your talent? Saan natin ini-spend po yan? Saan natin ini-invest yung talent mo? Marami kang talento na binigay sa iyo ang Diyos, pero saan mo ini-spend yan? Saan mo ini-invest ang marami mong talento? Walang kwenta yung talent mo na yan kung hindi mo in-invest yan sa Diyos. Pinakikinabangan lang ng mundo. Maraming magagaling. Diba? May mas magagaling pa sa inyo mag-preach kaysa sa akin eh. Mas may dulong pa kayo. Marami kayong kaalaman. Di po ba? Pero hindi nagagamit sa church. Bakit? In-invest mo sa labas. Sa halip na yung Panginoon, ang church ay makinabang sa iyo. Yung talento mo pinakikinabangan ng mundo sapagkat hindi mo in-invest sa church. Yan ang masaklap, mga kapatid. Maraming magagaling pero hindi nagagamit sa gawain ng Diyos sapagkat in-spend nila ang kanilang talento doon sa labas. Okay? Dapat sa loob ng church yan nagagamit. Amen? And lastly, letter C, treasures. Sa ating treasure. Pag wala ka ng investment ng treasure mo sa gawain ng Diyos, you are killing the church. You are trying to kill the church. Okay? Pag wala ka ng investment ng treasures mo, giving is our treasures. Giving of our treasures, or money to the Lord. Actually, this is not giving but investment. Investment po yan. At malaki ang tubo natin at pakinabang kung in-invest mo sa Diyos yan. Pag wala ka ng investment sa gawain ng Panginoon, pinapatay mo ang church. Okay? Pinapatay natin ang church. Sabi nung iba, kaya hindi na umatin yung iba. Okay? Kasi para makaiwas sila doon sa giving. Di ba? Pag ganyan ginagawa po ng maraming Kristiyano, unti-unti mo pinapatay ang church. Hindi ka na nga nakarating, pati giving mo, hindi nakarating. Okay? Yan ang problema sa mga online live streaming pati yung tithes nila, hindi nakakarating. Pag sana kung kahit na hindi ka naka-attend ng face-to-face, nanood ka lang, pero yung tithes mo, pinapadala mo din. May GCash naman ang church. Di ba? I-post niyo sa live streaming nyo. Mga kapatid, yung pong mga nagla-live stream dyan, nanonood lang, ito ho ang GCash number ng church. Pakisend na lang ng inyong tithes and offerings. Okay?
Ina-announce ko rin to sa mga members namin before. Kung kayo hindi makaka-attend ng church, magna-live stream lang kayo. Sa bahay kayo, kung talagang kayo sa bahay lang, hindi kayo makaka-attend ng church. Magbihis kayo dapat ng pang-church. Sa bahay kayo. May Bible kayo sa harapan nyo. Tapos yung sobre nyo, mga tithes nyo, dapat nakalagay na sobre yan. Kung hindi nyo mapadala sa GCash, mag-utos kayo. Padala nyo rito sa church. Mahirap yan mga kapatid eh. Wala ka na nga, presensya mo, pati yung giving mo, wala rin. Unti-unti natin kasi apektado eh. Mga kapatid eh. Don't you know na yung tithes po? Sa pastor yan eh. Okay? Sapagkat yan po'y bahagi ng mga Levites. Ang Levites kasi mga Levites, wala hong parte yan eh. Walang pamana yan eh. Walang pamana. Kaya dyan sila nabubuhay. Yung tithes. Yan pagkain ng pastor yan eh. Okay? Pagkain ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon yan sa church. Pagkaya yan po hindi natin naibigay, yung commitment natin, yung tithes natin na yan, ipinapatay mo din pati lingkod ng Diyos. Diba? Apektado eh. Hindi nakapag-preach dito yung pastor kung hindi yan, walang laman ng tiyan yan. Okay? Pinapatay mo, church. So dapat mag-invest tayong patuloy. Huwag nating hayaang patayin ng diablo, church. Because you are lacking of investment sa gawain ng Diyos. Mag-invest tayo sa gawain ng Panginoon. Okay? Number 4. Pang-apat. Mga bagay-bagay na kung saan napapatay natin, unti-unti natin pinapatay ang church by lacking of improvement. Lack of improvement. Alam niyo yung lack of improvement? Hindi ka nag-i-improve. Look at chapter 3, verse 2. Sabi ng talata dyan sa Revelation, sa ating teksto. Sabi ng verse 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Notice the last phrase. Ang sabi dito, last phrase, for I have not found thy works perfect before God. For I have not found thy works perfect before God. Be watchful and strengthen the things which remain, sabi ng talata dyan, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Hindi na parang ang ginagawa mo, parang hindi nagawain ng isang mature na mananampalataya. Because you are not improving. Okay, you are not improving sa gawain ng Diyos. Hindi ka nag-i-improve. Nananatili ka sa kalalagayan mo. Ni isang batang Kristiyano. By the way, mga kapatid, yung pong pagiging mature na mananampalataya, hindi po sukatan yung pong tagal sa church eh. Hindi po yung tagal sa church. Kung ilang taong ka na sa church, pero ang kalagayan mo sa Panginoon, you're still baby. Babes in Christ. Hindi ka nag-level sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Nanatili kang baby. Hindi ka man lang dumating sa pagiging child. Hindi ka pa dumating sa pagiging man. Ganap na tao. Sapagkat nanatili kang baby. Kaya sabi ng kasabihan, sabi din ng Bible, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mayroon pong nauna na nahuhuli. At may nahuhuling nauuna. Bakit? Kasi sometimes maraming Kristiyano hindi nag-i-improve sa pananampalataya. Hindi nag-i-improve. Hey, listen. Mahirap pag di ka nag-improve. You are also killing the church. Bakit? Pabigat ka sa gawain ng Panginoon eh. Alam niyo pa yung baby. Pagka baby ka, nanatili kang baby, pabigat ka sa nanay mo eh. Ang baby po, palaging karga yan ng nanay. Hindi ka rin nakakatulong. Diba? Kasi hindi ka na nakatulong, pabigat ka pa, karga ka palagi. Karga ka lagi ng nanay mo eh. Di ba ba? Pag hindi ka nag-improve bilang Kristiyano, karga ka ng church. Hindi ka nakakatulong, pabigat ka pa. Pag hindi ka nakatulong sa gawain ng Diyos sapagkat hindi ka nag-improve sa pananampalataya mo, nanatili kang bata sa iyong pananampalataya, hindi ka nag-improve. Yan ang masaklap. You're trying to kill the church. Pag hindi ka nag-improve sa pananampalataya mo, dapat mag-level up ka. Amen po ba? Amen. Lahat po ngayon, sa ating mundong ginagalawan, lahat po nag-i-improve eh. Di ba? Kakain ka sa McDonald's.
Di ba? Anong ginagawa mo? Upsize mo. Pati yung drinks mo, upsize mo. Di ba? Upgrade. Ano ho? I-upgrade mo. Lahat nag-upgrade eh. Ano po? Ako lang hindi nag-upgrade eh. Yung height ko. Di ba? Pati krudong ngayon nag-upgrade. Lahat nag-upgrade eh. Di ba? Nakaraan lang eh, mas malaki pa yung krudo kaysa sa gasolina eh. No? Oh, lahat nag-upgrade. Diba? Pati mga cellphone nyo nag-upgrade. Kaya mga cellphone nyo, diba? Puro mga latest yan. Ano ho? Pero yung Bible nyo, di nag-upgrade. Yun pa rin yung Bible nyo, mura nung kayo maging Kristiyano. Bigay pa. Bigay pa ni pastor. Ano ho? 10 years, 15 years, 20 years. Ganun na katanda yung Bible nyo. Hindi pa nag-upgrade. Di ba? Yung Bible ko, pangilang Bible ko na po ito. Oh. Kailangan mo mag-invest. Ano? Salita ng Diyos yan eh. Eh yun nga cellphone, nag-upgrade ka. Bumibili ka na napakamahal. Kung ano yung mga latest, binibili mo. Bible nyo hindi nag-upgrade. Ano ho? Eh, dapat mag-upgrade po tayo. Mag-improve ka naman. Amen? Sabi nyo sa katabi nyo, mag-improve ka naman. Mag-level up ka. Ano ho? Sapagkat yung isang bata, hindi nakakatulong yan, pabigat yan. Pabigat. Ano ho? Kaya concentration ko ngayon sa gawain ng Panginoon, kailangan matuto tong miyembro, mag-mature eh. Kasi maraming uma-attend, ano ho, parang mga free taste lang eh. Free taste lang eh. Puro pakain tayo ng libre. Hindi, nagagasusan mo, pakakainin mo. Susunduin mo, pakakainin mo. Ano, hindi nagmamature. Concentrate tayo dito sa ano, dapat mag-mature to. Kasi pag yan po ay bata, hindi talaga makatulong sa gawain ng Diyos yan. Okay? Alagain yan eh. Ano ho? Sunday after Sunday, susunduin mo. Okay? Tapos pakakainin mo, aalagaan mo palagi. Ano? Masama mga kapatid, ilang taon mo nang inaalagaan, hindi nagmamature. Diba? Pangit yung ganyan eh. Okay? Hindi ka nagle-level up. Walang improvement na nangyayari po sa'yo. Walang kwenta yan eh. Ano ho? Amen? Kailangan po natin kasi yung tupa, di ba tayo po, tinagurian tayong tupa ng Panginoon eh. Sa tupa naman, when we speak about sheep, okay, sa isang tupa, hindi mo pa kikinabangan pa yung bata pa eh. Hindi mo pwedeng gatasan yan. Pilit mong gatasan yung bata pang tupa. Oh. Hindi magbibigay ng gatas sa iyo yan eh. Sige nga, gatasan mo yung bata na tupa. Hindi ka bibigyan ng ano niyan, ng gatas niyan. Okay, pangalawa, hindi ka bibigyan ng karne niyan. Bakit? May nagkatay ba ng tupa na bata? Okay, baby pa na tupa. Walang nagkakatay ng tupa na baby pa. Kinakatay natin, matured na. Ano, kaya wala pang pakinabang yan eh. Ano, ang tupa ay dapat alagaan hanggang sa nag-mature yan, pakikinabangan natin yan pag nag-mature yan. Ano, kaya dapat mag-improve po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat you are trying to kill the church pag nanatili kang bata sa pananampalataya mo. Ano, hindi ka na nakatulong sa church, magiging pabigat ka pa dyan sa gawain ng Diyos. Ano ho? Lack of improvement. Lack of improvement. Okay? Huwag tayo makontento sa kalagayan mo. Huwag kang makontento sa iyong kalagayan. Okay na to, Kristiyano na ako, saved na ako eh. Ano ho? May SSS ka na. Ano yung SSS? Oh, saved, sitting, satisfied Christian. Ano? Saved and sitting, satisfied Christian. Nadagan pa ng isa yan, sleeping. Yun. Patulog-tulog na lang. Satisfied ka na. Hindi ka nagmamature, hindi ka nag-improve. Di ba? Ano ho? Dapat mag-improve po tayo. Okay? Lastly, we'll close with this. Number 5.
lack of intimacy. Lack of intimacy. Alam niyo po yung intimacy? O the word intimate, mutual or closeness. Tinignan ko sa isang dictionary yan, yung intimate or intimacy. It means mutual or closeness, sweetness. Ibig sabihin yung close relationship. Close relationship, natin po sa Panginoon. Pag wala po yan, mga kapatid, hey, listen. Isa yan sa mga dahilan, na tayo ay para bagang unti-unti namamatay, pinapatay natin ang church. Pag wala tayong intimate or lack of intimacy with God, lack of intimacy with God, para bagang ang husband and wife, kapag wala na hong intimate relationship po yan, yung mag-asawa, unti-unting namamatay po ang relasyon yan. Do you get my point? Okay? Naranasan niyo po ba yung mag-asawa na yan? Pag wala na ho kayong close relationship and intimate relationship with each other, diba? Di na kayo close, di na kayo ganun ka-sweet, diba? Dati, nung naliligaw pa, para bagang hindi itapos ang isang araw pag hindi kayo nagkita. Yan ngayon, parang ayaw mo nang makita. Pagdating nung asawa mo, ba't dumating ka pa? Ba't kayo ka lang pumunta? Saan ka na naman galing? Diba? Yan ang wala nang closeness eh. Wala nang magandang relationship. Kaya unti-unti namamatay po yung pong relationship at fellowship ninyo sa isa't isa ng Panginoon. Unti-unti namamatay yan. Kaya dapat, mga kapatid, panatilihin natin yung closeness po natin sa Panginoon. Amen? Kaya sapagkat unti-unti mamamatay tayo as a church. Pag wala na yung closeness natin sa Panginoon. Kaya ito ginagawa ng dyablo. Tayo panghinaan. Because of this pandemic, gusto ng dyablo ilayo tayo sa ating pong relationship and fellowship with our God. Kaya dapat, mga kapatid, huwag nating i-allow na tayo ay mamatay. Amen? Panatilihin natin yung ating intimate relationship and fellowship with God. Okay? Para bagang katulad ng isang mag-asawa na nandun pa rin yung kanilang intimate relationship and fellowship with each other. Okay? Hanggat may pagkakataon na kayong magkasarilinan, di ba? Mag-fellowship kayo. Amen po, mga mag-asawa. Kaya from time to time, nagde-date kami ni Mrs. Okay? Nung nakaraan, doon kami sa kasi sobrang init. Doon kami sa, kahit na hindi naman kailangan ng pera eh. Di ba? Hindi naman kamahal na kailangan gumastos ka ng napakamahal para magkaroon kayo ng magandang bonding na mag-asawa. Kahit doon lang sa ilog, okay na eh. Di ba? Kain kami sa labas, doon sa ilog. Magkano binayaran kong cottage? 250 pesos. Ganun kamahal. Di ba? Entrance namin, 20 pesos ang isa. So, hindi yung ganun kamahal, pero maganda yung bonding. Kasama yung pamilya nyo. Sapagkat pag hindi natin ginawa po yan, unti-unti natin pinapatay yung atin pong magandang relasyon sa Panginoon. Okay? So, tayo ay dapat, huwag nating hayaan. Yung ating relationship sa Panginoon. Same with our intimate relationship with God. Na dati gusto mo lagi siya makausap. Laging gusto mong marinig ang tinig ng Panginoon sa kanyang salita. Bakit ngayon wala na ito? Bakit wala na yan? Na dati nung bata ka pang Kristiyano, nung dati bata ka pang mananampalataya, at ganun ka pa kainit sa gawain ng Panginoon, andyan pa yung closeness mo. Intimate relationship and fellowship with God, nandyan pa sa'yo yan, pero unti-unti na. Nung tumatagal, naglalaho na. Nawawala na! At unti-unti nang namamatay. Kaya sabi ng verse 3 dyan, sa ating text, so sabi ng verse 3, Revelation chapter 3, verse 3, sabi ng talata, remember therefore, how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Okay? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating hayaan
yung intimate fellowship and relationship natin sa Panginoon ay hindi dapat hayaang mamatay po yan. Ano ho? Amen? Huwag nating hayaang ito ho ay mamatay. Ang sabi ng Mark chapter 7 verse 6, Mark chapter 7 verse 6, He answered and said unto them, Well, hath Isaiah prophesied of you, hypocrites? As it is written, These people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But their heart is far from me. Ngunit ang kanilang puso ay malayo na sa akin. Ang kanilang puso daw malayo na sa akin. Ano ho? Yes, nag-amen, amen ka pa dyan. Malakas pa yung amen mo. Di ba? Malakas na sisigaw pa ang Panginoon pa rin sa buhay mo. Pero yung palang puso mo, malayo na sa Diyos. Malayo na sa Panginoon. Inilayo ka na ng mundong ito. Ano ho? At unti-unti ka nang naghihingalo bilang isang mananampalataya. Okay? I want to end with this one illustration. Okay? Meron pong church daw doon sa Amerika na dati napakalago na church. One of the fastest and growing church doon sa Amerika before. Ano po? Napakalaking church. Ang dami din ng attendance. Ang sigla-sigla nila. Ano? Masaya yung mga Kristiyano. Buhay na buhay. Every Sunday services nila. Sunday morning, Sunday evening. Ano ho? Andun! Sila sa church. Masayang-masaya yung church. Ano? Ang ganda ng kanilang gawain at buhay na buhay ang kanilang pagsamba. Ano po? Doon sa Amerika before. Okay? Matagal na. Sinimulan ng isang matandang pastor, ano ho, nung nakita niya yung church ay medyo established na, masaya na sila doon, maganda na yung kanilang pananambahan, ano ho, at mayroon na silang church na maganda, mayroon na silang maraming tao, at talagang masigat, masigasig, lahat ng mga miyembro na umatin doon, masigasig sila, buhay na buhay. Then the pastor decided to leave the church para mag-start ulit ng gawain. Iniwanan na ng church ng isang preacher. Okay? Ang sabi niya, tinawag ako ng Panginoon, mag-start muli ng isang church. Okay? Kaya iwanan ko itong church. Magsisimula kami ulit ng gawain ng pamilya ko. Ano? So, ilang Sundays po lumipas. Okay? Months ang lumipas. Ano po? Yung mga unang months, first months na siya umalis, okay pa, masigla sila yung mga miyembro. Ano, buhay na buhay, ang ganda ng kanilang service. Okay, pero kalaunan, ilang Sundays pang lumipas, unti-unti na ho, nawawala. Okay, konti na lang attendance, from thousands of people, nabawasan. Ano ho, naging hundreds na lang. Okay, naging 500, naging 400, naging hanggang sa na-stock up sa 100. Ano ho? Unti-unti na rin, nawawala na yung kanilang sigla, wala na yung buhay ng isang church. At then, sabi nung mga diakono na nandun, pastor, yung inawanan niyang preacher, sabi niya, pastor, para bagang wala nang siguro, Sunday afternoon na lang tayo mag-service. Wala nang Sunday morning. Okay, so, ganda ng kanilang pinagpasyahan, ay Sunday afternoon na lang ang service nila. Okay, ganun pa rin. Attendance sila hanggang sa nababawasan na, paunti-unti na. Wala nang kasiglahan ng church. Ano po? And then, nung kaunti na lang ang uma-attend, ano po? Down to 50 attendance na lang. From thousands going to 50. Ano ho? Ang sabi ng mga miyembro, pastor, siguro po, pastor, i-close na lang natin ang church. Isarado na lang natin ang church. Ano? At saka kapag may namamatay na lang sa miyembro, saka natin tawag dito, patutulogin yung kampana. May kampana yung church parang Katoliko Pag tumunog yung kampana, ibig sabihin niyan, pastor, mayroong patay na miyembro. Doon tayo magtitipon-tipon sa church. Yun na rin kanilang ginawa. Ano? Kaya every Sunday, close na ang church. Diba? Wala na yung dating sigla. Ano ho? And then one time, naisipan ng pastor na nagpasimula ng church, matandang pastor, bisitahin yung church na sinimulan niya. Ina-expect niya na buhay pa rin, masigla, sa dami ng tao. Ano, pagpunta niya sa church na sinimulan niya, ano ho,
yung kanilang gate, mayroon ng mga damo. Gumapang na yung mga damo sa kanilang gate. At madalang na lang buksan Pag may patay na lang binubuksan Kaya ginawa ng pastor, hinawi niya yung mga damo, binuksan yung gate, pumasok sa loob ng church. Pagdating niya sa church, sobrang ng alikabok, marami ng mga agiw, marami ng mga sapot, parang mga upuan, ang dudumi na ng upuan. Okay, pati yung pulpit area, ganun na rin. Para bagang hindi na pulpit ang tingin niya. Hanggang sa naluha yung pastor na nagsimula, naiyak, at lumod sa Panginoon at naiyak siya. Okay? Hanggang sa pumunta siya doon sa may lugar ng kampana, sinubukan niyang hatakin at patulugin ng kampana. Okay? Inatak niya yung lubid ng kampana nila, tumunog. Bumatingaw ang kanilang kampana. Hanggang sa naglabasan yung mga tao. Naglabasan yung mga miyembro. Nakakala nila may patay. Sapagkat tumunog yung kampana. Okay? May patay na miyembro. Punta sila sa church. Naglabasan sila at pupunta sa loob ng church. At ang sigaw nila, sabay-sabay silang sumigaw, sino ang patay? Lumabas yung pastor sa kampana. At ang sabi ng pastor, kayo! Kayo ang mga patay! Na dati kayo'y buhay sa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, pero ngayon, patay kayo! Kayo ang mga patay. Tayo ho ba? Nag-iingalo na rin? Don't let the church die. Huwag nating hayaan ang church ay mamatay. Sapagkat you are lacking of interest, lacking of involvement. Ano pa yun? Lacking of intimacy with God. No? Kung wala na po yung mga bagay na yan sa atin, you're trying to kill the church. Don't let the church die. Amen? Every head be bowed and every eyes be closed. Tayong natin tumayo. Shall we all stand, please? As our head be bowed and every eyes be closed. Habang tayo lahat ay nakayuko, lahat ng ating matay nakapikit, tayo po'y manatili sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nangusap sa iyo, tawagin ko po si Pastor Bong to lead us with our invitation. Tuloy tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mensahe at mensahero na ginamit niyo po sa araw na ito, Panginoon. You have given us a task, a responsibility to reach out the world, to share your words to others. That's why you founded a church, and you have given instruction to the church to teach, to evangelize all over the world. Mga kapatid, yung mga unang membro, the 12 apostles, they don't stop there. Nawala na yung kanilang, yung Panginoon nawala na. Pero sila, hindi sila tumigil. Na hindi sila tumigil, lalo pa silang interesado. Kahit na sila ay pinagkukulong, sila ay pinipersecute, lalo silang interesado. At dahil nakita ng mga baguhang mananampalataya, nag-involve ibang mananampalataya, nag-invest sila ng buhay nila hanggat sa iba pa sa kanila ay namatay. At alam niyo mga kapatid, nakarating ang church na yan sa European countries, nakatawid sa Western countries, ginamit ang mga Caucasian people, especially America, ma-reach out ang mga Asyano, na-reach out ang mga Hapones, mga Koreano, hanggang mga Pilipino. At alam niyo mga kapatid, tayo po ay mapalad dahil nandito dumami, excited ang mga Pilipino sa salita po ninyo. At napakaraming churches ang lumago.
dahil sa salita po ninyo, Panginoon. At dahil ang church, mga membro, interesado, nagpapatuloy, nag-invest, naging malapit sa inyo, suhari nawa, Panginoon, yung momentum, yung ganong klaseng activities, yung ganong klaseng reflexes, ay huwag tumigil sa kapanahonan namin. Tulungan nyo kami na patuloy nyong gamitin. Na huwag huminto, Panginoon, sa aming pong kapanahonan. Bagkus, lalo pa namin itong paganahin, lalo pa namin i-improve, at lalo pa kaming interesado, lalo pa kaming maging malapit sa inyo, Panginoon. If God has something for you, and God is speaking to our hearts right now, kapatid, sabihin mo sa Panginoon, Lord, double the interest in serving you in my heart, in my mind. Lord, kindly double the involvement na inyo na pong ibinigay sa akin. Yung pag-invest ko ng time, ng pera, ng aking talento, Lord, doblehin mo pa, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa, Panginoon, na lalo pa akong magsikap. At kung ako'y malapit na sa iyo, Panginoon, idoble mo pa yung Panginoon. Lalong-lalo pa ako na magiging malapit sa inyo. More of you, less of me. Kung yun ang nasa puso mo, you can come forward right now and talk to the Lord in prayer. Sige po, mga kapatid. Sabihin mo sa Panginoon yan. Maaari may mga prayer request ka, maaari may mga kahilingan ka sa Panginoon, may problema ka at nais mo isang guni sa Panginoon yan, you can come forward, you can kneel down, and you can talk to the Lord in prayer. Sabihin mo, Panginoon, Lord, beginning this day, I'm going to commit my life na ako po ay maging interesado na sa church, interesado na ako sa iyong salita, interesado na ako sa pagbibigay, sa pagbimisyon, at hindi lang yan, maging involved na ako, at mag-invest na ako, at lalo ako maging malapit sa iyo, Panginoon. Sige, kapatid. Or, hindi mo pa naisuko buhay mo, suko mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to commit my life. Use me in this last days of the church age. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much for your words. Thank you for reminding us. Thank you for your messenger this morning. Thank you for the message that you have rendered to us. And I pray, dear God, that you are going to make a room for improvement doon po sa bawat isa sa amin. Na kung ano na yung na-achieve namin bilang anak po ninyo, we can do more. At hindi lang yan, nasa church, we can do more. Let your Holy Spirit, Panginoon, hindi lang nagsilyo sa bawat isa sa amin, kundi lalo pang i-move kami into all righteousness. Nanghina ka, as for kalakasan. Nag-backslide ka, kailangan mo ng prayer o revival. May karamdaman ka, healing. Walang hanap buhay, kailangan mo ng hanap buhay. Walang negosyo, ask God to help you and guide you to have a business. Para magamit mo yung resources to do more for God's glory. Panginoon, sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang bawat sa amin, naliw sa kapamakan na disgrasya, at makita mo ang bawat sa amin na tapat at tutuloy naglilingkod, Panginoon. At dalangin ko po, Diyos, that next month, around less than 50 days, we have this so-called election of our country. Dalangin ko, Panginoon, na i-guide niyo po kami sa kalooban po ninyo. Kasi naniniwala kayo, Panginoon, kayo po ang maglalagay. Hindi ho kami. So kayo po ang maglagay sa isipan namin at puso namin kung sino po yung iboboto namin. So gabayan niyo po, Panginoon, for the good of this country, na magiging center of evangelization, and we can send more missionaries throughout neighboring countries, Panginoon. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang batay sa amin, ilis ko mamar na disgrasya. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen.
God bless us all. Amen, mga kapatid? Are you blessed this morning? Amen. Okay, so tayo po ay, kaugalian na po natin that we are going to give something for our speaker. So tayo po ay magbigay ng love offering. So tawagin natin si Brother Joey and Brother JC to please come para mag-usher po. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin sa pagbibigay po natin special offering. Sinong present yung dalawa? Tayo po ay tumayo at manalangin sa ating offering po. Nakilala naming Diyos, mapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa aming mga natutunan, may kinalaman sa revival, O dear God. For some reason, we are weakened. Palakasin niyo kami sa aming panghihina, O dear God. And sa aming pagbibigayan sa butihin naming pastor, nawa ito'y magamit niya sa kanyang mission, O dear God. All things we ask and pray, and bless thy giving, all things. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ama po tayo nagbibigayan. Atin pong awitin on hymn 225, Let the Lower Lights Be Burning. Amen. Amen. On the first stanza, sing. Brightly beams our Father's mercy, promised night us evermore. But to us He gives the keeping of the light along the shore. Let the lower lights send a gleam across the wake. Some poor dancing, straggling seaman, you may rescue, you may save sunset. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching iron from the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wake. Some poor fainting, straggling seaman, you may rescue, you may save. Less than sad, stream your feeble lamp, my brother. Some poor sail or tempest tossed, trying now to make the harbor in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wake. Some poor fainting, straggling seaman, you may rescue, you may save. Amen. Tapos na po ang ating pananambahan. Pagpalain po ang bawat isa.